Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw nitong pag-uusapan natin sa ating mentoring ay pinamagatan kong bakod or spiritual fence. Ang sabi ng salita ng Diyos, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Maging handa kayo, mapagbantay, sapagkat ang kaaway natin parang leon na umaatungal at aaligid-aligid na naghanap ng masisira. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang bakod ay may layunin sa atin. Ito nagbibigay ng proteksyon, nagsisilbing hadlang sa mga posibleng panganib o mga taong maaaring pumasok na walang pahintulot, kaya iningatan ang mga bagay o tao na nasa loob ng bakuran. Ang importansya nito ay nagtatakda ito ng hangganan or boundaries. Tinutukoy ng bakod ang sakop ng isang ari-arian at espasyo. Sa pamamagitan ng bakod, nalalaman kung saan nagsisimula at nagtatapos ang isang lugar. Ang espiritual na bakod ay kumakatawan po upang magbantay sa ating buhay o sa loob ng ating pamilya, upang manatiling walang anumang impluensya o masamang gawa na gustong gawin ni Satanas sa ating mga buhay. So kailangan magkaroon po tayo ng spiritual fence or bakod spiritually sa ating mga buhay. Kailangan binabantayan po natin yan, pinapatibay po natin yan. Huwag basta-basta papasukin ang anumang mga masasamang elemento. You see, Satan can use anyone to destroy us and arrest our God's given purpose in life. He can influence other para masaktan ka, masira ka, at hindi ka makapagpatuloy sa iyong panawagan. Ganon din, he can influence you, just like in the life of Peter, nung siya ay nagsalita ng mga bagay na hindi makadiyos at nirebuke siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kilalanin po natin ang mga posibleng invaders sa teritoryo ng buhay natin o sa loob ng ating mga bakod. Number 1, people who pretend to be sheep, but they are a wild, ferocious wolf. Ang sabi nga ng salita ng Diyos sa NIV version, Matthew 7:15, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Sila yung mga asong gubat. Nakabihis sila ng pangkasuotang tupa, parang hindi nakakasakit, and yet deep inside, para sila mga asong gubat, ang sabi ng salita ng Diyos. You see, wolves or ferocious wolves or asong gubat, they are ruthless killer. At talagang pag pumatay sila, wala silang awa at walang pakundangan, even kakainin ang laman mo. They are also destructive. Talagang anuman ang kanilang makita sa loob ng iyong bakuran, kapag sila'y napabayahan, sisirain, kakainin nilang lahat. And of course, they are also deceptive in appearance. You see, wolves hunt. Natahimik lang sila and they suddenly attack. Kaya nga, isa sa mga characteristic nila, they are unpredictable and dangerous. They are also aggressive towards their rivals. Wala silang awa, kapag sila'y nakikipag-away. Talagang papatayin, lulusubin ka, at violently sisirain ka. Those are the wolves. Para ring mga tao, minsan tayo o ang ibang tao gustong sumira sa ating mga buhay. Pretend to be sheep but wolves. Pero ruthless killer sila. Pag nakatalikod ka, ang daming sinasabi. Very destructive ang kanilang mga gawain. Deceptive, maganda ang pakikitungo sa harap, pero pag talikod mo, ano-ano ang sinasabi. And they are also unpredictable. Some people are unpredictable and dangerous. Akala mo maganda yung pagsasama nyo lahat, pero isang bagay lang hindi magustuhan sa'yo, sisirain ka. And they are also aggressive. Some people are aggressive. So, mag-ingat tayo sa mga taong pinapapasok natin sa ating mga buhay o sa ating mga bakod. Ganon din, iwasan din natin, number 2, yung mga bad influence, na ang buhay ay punong-puno ng mga hinanakit, mapanira, magagalitin, laging negatibo, laging problema ang nakikita at hindi naman nagbibigay ng solusyon, at parang laging walang magandang nangyayari. And they are also living in a sinful life. So, iwas sa mga bad influence sa buhay po natin. Turuan din natin ang ating mga anak na umiwas sa mga taong hindi maganda ang influensyang idudulot sa kanila. And number 3 kind of people na hindi natin papasukan sa ating mga bakod, yung people who do not hold the biblical principle. Wala silang prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi natin basta-basta papapasukin yan. Kasi very deceptive din po ang mga to. Mababait po sila, pero they support abortion or they support premarital sex or same-sex marriage. May mga amo po tayong mababait, pero mababa ang kanilang morality. They support yung live-in without marriage.
Weak po ang kanilang moral. Number 4, na dapat tayong magbantay sa mga taong magnanakaw. Ito naman, sabi nga, hindi naman ipinapaalam na magnanakaw na darating siya. Even sometimes, people na nasa harapan mo, na nakawin ka niyan na hindi mo na nalalaman. Of course, yung pagnanakaw, hindi lang sa mga material na bagay. Ang tao pwedeng nakawin yung peace mo, nakawin ang kabutihan mo. Remember yung mga Kastila, ninakawan tayo nang sila'y pumunta, maganda ang intention, maganda ang ipinakita, nagregalo po sila. Pero ninakawan po yung bansa natin ng mga ginto at iba't ibang mga mahalagang resources ng Pilipinas. Higit po sa lahat, ninakawan tayo ng mga Kastila nung unang panahon ng kasiyahan at kalayahan natin. So, these are also people na hindi po natin dapat pinapapasok sa ating mga buhay o sa ating mga bakod. Kilalanin mabuti ang mga taong papapasukin sa bakod mo. Take your time to know people. Know their value, priority, principle, belief, and also look at their maturity as well. Then, if they are valid people who believe in the Christian morality, in the Christian ethic, they believe in the Word of God, they believe in Jesus Christ, mature po sila, then you can let them enter your bakod. Ang sabi ng salita ng Diyos, ito po ang magandang maging bantay ng ating mga bakod, yung relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo. Actually, sa John chapter 10, verse 9, sinabi ng Panginoon na siya ang pintuan. Ako ang pintuan at ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok sila at lalabas, makakatagpo ng pastulan. You see, magandang bantay po ng ating mga buhay ay ang ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng relasyon sa Kanya para mapalalahanan tayo sa mga taong pumapasok sa buhay po natin. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 10 pa rin, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ko upang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. And I pray, every people na pinapasok natin sa ating mga bakod, they will help us grow. They will encourage us. They will empower us. They will heal us. They will be our supporter. Amen and amen. I hope you have learned sa ating maikling mentoring. God bless you all po.